Mga ka-travel, welcome to Nagoya! Yes! Dali, Marco. Isaya Odori Park. Oh, pretty naman ang pa-smoking effect nila dyan. Tapos sa tapat niyan, yung Mirai Tower. Very nice. Tignan nyo guys, oh, ang ganda. Parang siyang spaceship, diba? Yan yung skyboat. Yakiniku. Tapos, of course, hello guys! So this is our day 2 here in Nagoya, Japan. At ngayon, maghahanap muna kami ng makakainan namin dahil lunch na. At ito pala ang yung unang kakainin namin ngayong araw na to. So dito lang tayo somewhere in the neighborhood titingin kasi marami din naman palang mga restaurants dito. Umikot kami dito kahapon, hindi ko nakakayon na ikot. Kasi iniwan ko na tong camera sa hotel para mag-charge. So, ngayon, yung ikot namin kayo around the neighborhood habang naghahanap tayo ng makakainan. Tapos ngayon, parang wala pa naman ako itinerary in mind. Bahala na kung saan pupunta. Siguro sa Sakay mamaya. So, doon kasi kami nagstay before. So, maraming mapupuntahan doon kahit paggabi na. Kaya, check na lang natin. Okay? Dito may 7-Eleven. Tapos dyan ako nag-matcha sa Sunday Fuller Cafe. Diyan ako nag-matcha kagabi. Okay, so dito tayo sa Gyoza no Usho sa Sashima. Ewan ko kung tama ba, pero yan kasi yung sabi dito sa Google eh. May ramen sila for 891 yen. And then, kapag take out daw is 980 yen. Okay, so ito yung order ko. Ano yan siya, fried rice with dumplings, and I think this is chicken or I don't know. Tapos ito kay Mark, parang omarai siya. Excuse me. Yan, okay, so Marco, Marco, tingnan mo yung food ko. Tingnan mo. ito order din yan ni Mark. Ang dami niyang order. Yan, ito naman ang sa akin. Tapos nating titikman dito ay itong soup. Try natin itong soup. Egg soup siya. Ano siya, may chicken broth. Chicken broth, tapos may lagyan siya ng egg. Next natin titikman ay ito. Ano to? Chicken. Wow, chicken. Kami na pala guys. Chicken. Typical chicken ng Japan. Sunod natin itong rice. Raw. Hindi mo tabi. Next natin titikman itong gyoza. Pinig mo sa tao. Aran tikman. Tikman din natin sa rice. Ay, content. Pwede maubos. Since favorite ko ang tofu. Okay pa. Sabi mo, sa brunch na. Paubos na. Marco. Sa akin, ari pa ang akin. Marco. Alam ko, ang tawag sa mga fried rice dito sa Japan is chahan. Wait lang, search natin para tama tayo. Chahan nga. So, fried rice here in Japan is chahan. Yung kinakain ko dun sa Airori, dun sa Lipa. Favorite ko yun na Japanese restaurant sa Batangas. Try nyo dun, guys. Alam mo kung magkano kaya natin doon? 5,000. Ito, 700 lang. Mahal talaga. Wala pong 1,900 pesos lang po na to. Grabe. Alam gas din man talaga mahal sa Japan. Totoo lang. Daming misconception ng mga tao about na mahal daw sa Japan and all. Pero, depende lang yun sa'yo. Kung bibili ka ng LV, yung mga chicken nila, ang lalambot, hindi ko alam, minamasahe din ba nila yon? Kasi alam ko yung mga Wagyu beef, minamasahe daw nila yan eh, para maging even yung taba, tsaka papasok sa laman. Ang chicken talaga, chicken ng Lawson, ng Family Mart, ng 7-Eleven, talagang solid guys. So, ang lambot. Tsaka, sarap ng gawa nila na kahit wala kang sauce. Hindi mo siya i-dip sa any sauce. Basta masarap. Yan po, dog. Okay guys, tapos na tayong kumain doon sa restaurant na yun. Then yung total na kinain natin is 3,096. So, yun na yun lahat. Ginamit namin na pambayad is the GoTime card. Ang total amount na binayaran namin in peso
is 1,211.74 pesos. So, Daddy, out of Sarap. 10, 8.5. ba, 8.5 man, mga 8. Kasi, parang, pag sabi mo naman kasi Japanese food, parang yun na yung pinaka-standard na lasa ng Japanese food. Pero pag sa Pilipinas yan, ay, baka nasa 10 o out of 10 na yan. Kapag daw, bumili ka ng drink sa Japan, tapos pag namin nakitang picture ng orange, but true orange ang ginamit. Pero kapag wala, low daw yan dito eh. Pero kapag wala, ibig sabihin yung mga flavor lang. Pero ito, true orange siya. So sabi ni Mark, maglakad na lang daw kami. Maglalakad kami from Nagoya Station going to yung park na pupuntahan namin o yung sa may Sakay. Pwede naman tayong mag-train, pero kasi kakain lang namin, gusto namin maglakad-lakad para mapababa yung kinain. Tsaka alam nyo guys, mas gusto talaga namin ilakad dito. Lalo na kung di naman sobrang init. Although summer kasi ngayon, pero hindi man siya sobrang init at malamig pa nga eh. 2 kilometer walk lang naman siya from Nagoya Station or dun sa hotel namin. Okay na rin, di ba? Grabe, ang ganda kumain dyan, no? Midtown Barbecue. So, 1 kilometer na yung nilalakad namin at gustong mag-ice cream ng aking asawa. Kana! Na ano ka naman dyan eh. Yan. Okay, hati na kami dito ni Mark. Tapos ito naman kay Marco. Talaga yung maganda guys kapag naglalakad. Kasi marami ka pang makikita na hindi naman nakikita ng Google Map or ng internet. I mean, yes, pero more on kasi mga tourist attraction yung mga pinapakita nila. Tasahi Shrine. Lantern. Ganda. Dali, Marco. Dali. Ugas ng kamay. Marco, Dede! Marco! Hugas si Marco. Very good. Tara, na tayo doon, anak. Yan, ganda, Yan yung skyboat. Yan. So, dito kami nagstay noon. Dito sa Sakay. Yan. Papunta tayo dito. So, yan guys. Nandito na tayo sa Hisaya Odori Park. Yan. Oh, ganda, Wow! So, may fountain dito, guys, So, try natin. Ikutin na rin Odori Park na to. Tapos yan, guys. Nandyan yung Mirai Tower, yan. Okay. Tapos, nandito naman, yan yung Oasis 21. So, alam nyo ba guys, itong Odori Park to, isa talaga to sa pinaka-popular na park dito sa Nagoya. Tapos, ang haba nito is mga 2 kilometers. Tapos, parang ano siya, parang green oasis siya sa gitna ng city. Kaya, goods na goods talaga tong makatambay dito. Tignan mo naman si Marco. Happy ka? Happy ka ga? Yes po. Alam nyo ba guys, originally, ginawa talaga itong Odori Park na to as reconstruction ng pag-build ulit ng Nagoya after the World War II. Tapos ngayon naman, isa na ito ngayon sa pinaka-favorite spots ng mga locals. Kasi sarap nga naman mag-relax dito, mag-enjoy, maglakad-lakad, ganyan. Kami nga naglakad lang, di ba? From Nagoya Station to here. Pwede din dito magtagpuan ng magjowa o mga may ka-eyeball. Try natin lakarin yun buo. Tapos magpipicture lang tayo ng konti dito. So, yan na guys, yung Mirai Tower or Electric Tower, something na yan. Ito naman ang Oasis 21. Hisaya Odori Park. Yeah. Gusto mo maglakad ka? Oo, dyan na yung Mirai Tower. Pakita ko sa inyo. Ang ganda, no? Yes! Kami kumain ng ice cream noon dati. Sarap, gelato. Yan na guys, yung Oasis 21. Yeah. Mga ka-travel, welcome to Nagoya! Woo!
Hi ka sa camera. Hi! Hi mga ka-travel. Wow! Ano pinapakita yan? Paa. Sarap ng buhay! Bakit? Hindi nalayo dito. Ang sabi yung padalo Yan, ang ganda ng Oasis 21. Ang ganda rin talaga ng Oasis 21, no? Yan yung pinaka parang iconic glass na sinasabi nila. Tsaka tinatawag din daw yan na Spaceship Aqua kasi mukha daw talaga siyang spaceship na lumulutang sa gitna ng city. Tapos ayan, tapos meron yan siya manipis na layer ng tubig sa taas. Nagbibigay din yan siya ng magandang reflection parang nasa baba ka. Tapos alam mo ba, pwede ka rin maglakad dyan. Nag-aantay lang kami na maggabi kasi mas maganda pag gabi. Eh medyo napahapon nga kami dito, diba? Meron din yung elevated walkway sa paligid ng Spaceship Aqua. Around 14 meters above the ground. Habang naglalakad ka, parang naglalakad ka sa ibabaw ng isang futuristic water garden. Nag-aantay tayo na maggabi kasi nga mas maganda doon yung Oasis 21 tsaka yung Miraid Tower paggabi. Kumain na muna kami ng dinner dito sa Yoshinoya. Siyempre, alam nyo ba, go-to restaurant talaga namin tong Yoshinoya. Kasi talagang masarap, sa masarap, affordable din naman. Early dinner na kami para pagtapos namin mamaya doon sa Oasis 21, pag bumalik na kami tsaka doon sa Miraid Tower, ay uuwi na kami. Tapos siguro papahinga na rin. Ay mag-freshen up lang konti, tapos magpapahinga na. Mackerel, yan, set ng aking in-order. Hello mga ka-travel! Nag-mic lang tayo kasi nahihiya akong mag-video. Kasi bawal din man mag-ingay sa mga restaurant dito sa Japan. Dumating na yung ating food. So, yung grilled mackerel, tapos pickled vegetables, miso soup, and rice. Ang laking rice nito. Tapos yan, meron din siyang parang palabanos. Okay, so, una natin titikman itong miso soup. Diba? Miso soup. Habit. Alam niyo ba? Ibang-iba talaga yung miso soup ng Japan. Siguro dahil dito siya nag-origin. Okay, then next, pickled vegetables. Ay, papakita ko pala yung kay Mark na ano. Ano yung in-order mo lang? Yakiniko. Yakiniko. Tapos comes with a miso soup and a rice. Yung onions and egg. Sarap ng egg nila dito. Pagbalik tayo sa akin. Mana natin tong mackerel. Hindi ko lang masyado na-appreciate. Parang matinik yung mackerel nila ngayon. Milaw na yung Miraid Tower. Oh, pretty naman ang pa-smoking effect nila dyan. Ganda, oh. Wow, ganda. Ang hangin pa. Tapos sa tapat niyan, yung Miraid Tower. Very nice. Miraid Tower. Hindi tayo papasok sa loob, guys, ha? Kasi galing na kami dyan ni Mark before. And, well, hindi naman siya... I mean, okay siya, pero hindi naman ganun ka-wow factor sa akin. So, papakita ko na lang sa inyo yung medyo malapitan, di ba? Di ba dito pa lang palang Malapares style na. Okay, di ba? Ang ganda. Yan o. Tapos alam nyo ba guys, mas matanda itong Miraid Tower compared sa Tokyo Tower. Kasi ito, parang tinayo ito noong 1954. Ito yung Japan's first television tower. Kaya matanda talaga siya. 1954 siya nagawa, di ba? Ito daw yung first tower na may hotel. Kasi yung hotel na nandito is yung The Tower Hotel Nagoya. Parang feeling ko na yan, nandito siya banda. Parang yan, hindi ako nagkakamali. Kung may hotel siya sa loob ng tower na ito. Ginamit pala itong tower na ito Miraid Tower, sa palabas ng Godzilla. So, papakita ko lang dito sa screen kung may makita man akong screenshot. Sikat yan sa mga pa-neon lights nila, sa night lights. Yung night lights niyan, yung pinakasikat talaga dito. Kaya parang dumadami na yung tao compared kanina. Yung Oasis 21 na yan, katapat lang yan dito. Yan lang yung Miraid Tower. Tapos tatawid lang kayo, andyan na yung Oasis 21. So yan, pupuntahan natin ulit. Kanina nandito na tayo kasi talaga maganda siya pag gabi. So worth it to puntahan pag medyo paggabi-gabi na, 'di ba? Tignan nyo guys, oh, ang ganda. Parang siyang spaceship, 'di ba? Pero alam nyo ba, tawag talaga dyan ay Spaceship Aqua. Mukha talaga tong spaceship na lumulutang sa gitna ng city. Kaya tinawag siyang Spaceship Aqua. Oh, papakita ko, ang ganda. Ganda guys, oh. Wow.
Tapos mga ka-travel, akit lang tayo sa taas ha. Free of charge naman yung pagpasok dyan, walang bayad. Tapos alam nyo ba, hindi lang naman pang aesthetic tignan dyan yung patubig nila. Meron niyang connect para mag-regulate yung temperature nila dito sa baba. Mall talaga kasi siya eh. Ayan yung taas niya, yan yung parang iconic part ng Oasis 21. Tapos dito sa baba, yan, mall yan. Yan mga ka-travel, yan. So yung water dito sa taas, nakaka-help siya na ma-regulate yung temperature dito sa baba. So, hindi siya ganun kainit. Kahit open yan, no? Open space yan. Para hindi nga naman sobrang init sa baba, di ba? Alam nyo ba mga travel, tinawag din nila itong 3-dimensional park. Kasi meron siyang park, yun, bus station, meron din doon. Tapos, meron pa siyang shopping district. O yun nga, yung mall. Kaya siya tinawag na 3-dimensional park. So yeah, then naakyat tayo sa taas. Papakita ko lang din kung gaano kaganda. Doon. Ganda oh. Grabe, nakailang ganda word ako ngayon. Mag-count kaya tayo. Yan mga ka-travel, yan yung water niya. Kung kita nyo, yan. Water yan siya. Yan, mag-elevator lang muna tayo. Kitang-kita dito yung Mirai Tower. Ang ganda nga paggabi. Kasi nung kami pumunta, hapon. So, yan. Ganda, oh. Kulay. Ganda, Marco. Yan. Okay. Ganda. So, ayun nga mga ka-travel. Yun lang ang ating itinerary for today. At sana nag-enjoy kayo sa ating video at tune in pa kayo para sa more travel videos dito sa ating Nagoya trip. Good night and bye-bye. Thank you for watching.